Pinakita ka raw niya yun, nagising uli siya. We. Nawala yung antok niya. So, huwag na lang tayo dito kay Pineapple. Ay, co-creatress ha. Co-creatress, sinasabi ko sa'yo. Maging patas ka. Maging patas ka. Kanina pa ako nagsasalita dito. Inaantok ka pala kapag ako nagsasalita. Pag nakita mo si CEO founder, nagigising ka? Agoy, ganun ako nagigising. Sana all. Dami mo talagang alam ko, Trey. Tawang-tawa ka pa, tawang-tawa ka pa ha. Eh. Daming alam. Oh. Ay, Diyos ko, kinikilig na naman siya si Oo. Ang sakit na ng pangako rito, co-creatress, tapos inaantok ka lang, ha? Mukha lang pala ni CEO founder ang nakakagising May sa'yo. pinipili raw. Oh, may pinipili daw, oh. Oh, nakita mo, may pinipili ka daw, oh. Magagalit na yan si Tita Norma sa'yo. Sige ka. Kinigil. Agoy, ginoo ko yung kanyang Okay, game na tayo. Mamaya na yan. Tuwan-tuwa siya, oh. Kilig na kilig, eh. Pag nakikita si CEO founder, eh. Umuwi ka na kaya ng Pilipinas, makita mo na yan. O, sige. Yan ang sinasabi ko sa inyo, eh. Natutulog na ako, ginigising niyo pa yung katawang lupa ko. Mamaya, may mag-iyakan na rito, aba. Okay. Inhale. Exhale. Ayan. So, ito na nga yun. So, COO founder. Ayan. So, alam nyo, konting patalastas lang muna, no? Bago kami magkakilala niya ni CEO founder. Para alam nyo lang niya may mga, kung saan ka nagkakilala, paano ko siya nakausap. Ayan. So, balik tanaw muna tayo kung paano kami nag-umpisa. Pero hindi naman ganun katagal. Siguro mga isang araw at kalahati. So, mga buong gabi kwento hanggang bukas ng madaling araw pa ito matatapos. So, kung gusto niyo malaman yung kwento, mag-stay lang. Yung mga ayaw, magsilayas na. Okay, ganito yun guys ha. Ayan si CEO founder, kung hindi nyo kilala, ayan talaga yan ay napakatahimik na tao. So, ganito yung pinagsimulan niya sa Team Sunflower. Grounded ka, maingay. Ayusin mo yung ano mo. Kasi, makapagdamdamin ko. Kailangan medyo tahimik tayo. Sana yan. Ayun. Okay. So, ito yon si General nagsabi sa akin na inay. Kasi dati inay kasi tawag nila sa akin. Kasi Encantadja kasi ang Team Sunflower. So, ang tawag sa akin ng mga yan, inay. So, sabi ko, bakit nak? Sabi ko, ganun yung kwento. Meron pong gustong sumali sa Bible study. Sabi niya, sino yun? Si Catherine. Sabi niya ganun sa akin. Si Catherine, sino yun? Sabi ko sa kay General. Si Catherine po, sa GC1, kasi alam nyo, hindi naman lahat ng tao kilala ko sa Team Sunflower, lalo na kung hindi ko talaga nakakausap. Pero 4 lang ang GC namin noon. Hindi kagaya ngayon, sobrang dami na natin. So, pinuntahan ko yung pangalan. Sabi niya, hinanap ko Catherine. Tapos, sige, sabi ko, i-add mo. Ngayon, nung nakausap ko siya, alam nyo ba, tahimik yan. Halos ayaw bumuka ang bibig niyan. Pero hindi ko siya masyadong, nung nakakausap talaga kasi medyo hindi ko rin kasi masyadong kinakausap pag masyadong tahimik. Pero, sa totoo lang, hindi talaga siya ganun dati ka-blown. Hindi kagaya ngayon na talagang gumanda siya ng todo. Dati, kung ilalarawan ko sa COO, kung alam nyo lang, dati nung simula namin si COO talagang basta. Ang hirap mag-describe. Pero ang laki ng pinagbago niya ngayon. Sa totoo lang, dati tahimik yan, hindi yan nagsasalita. Nung nakilala ko yan. Pangalawa, hindi siya nag-aayos noon. As in, hindi siya nag-aayos. Hindi kagaya ngayon, lagi ng red ang lips niya. Talagang nag-blooming talaga siya ngayon. Talagang iba ang dating niya ngayon. At saka, talagang, alam mo yun, yung nag-blooming talaga siya. Iba talaga yung sa kanya, impact ng team, sa totoo lang. Ngayon, nakilala ko siya dahil mayroong iposyalis dati sa Team Sunflower na medyo malapit din sa akin hanggang sa, siyempre, yun ang lagi niyang kausap. So, alam niya na yung kung sino. Hanggang sa nagiging advisor siya. Doon kami nagsimulang maging close. So, nang nakilala ko siya, Di tayo close. nagkaroon ako ng, nung nakilala ko siya at lagi ko na siyang nakakausap, nagkaroon ako automatic ng kapatid, best friend, lahat na, nandoon na sa kanya. Kapag may problema ako, lagi siyang nandyan. Ayan. Lahat ng mga nangyayari sa buhay ko, lagi siya yung kausap ko, lagi siya yung karamay ko. Oo, sabihin man natin na kausap lang kami, pero
napakalaking tulong yung mga advice niya sa akin hanggang ngayon. So kung meron ako mga problema sa buhay, siya lagi yung, kumbaga sa kanya ako lagi nag-aano ng, alam mo yung tipong dapat hindi niya na sinasabi sa akin, pero sasabihin niya para lang maging okay ako. Kasi inahalimbawa niya yung mga pagsubok niya sa buhay. Kapag may mga problema, kasi ako iyakin ako eh. Kapag may mga problema yan talagang, ano yan eh, i-example niya lahat ng mga nangyari sa, tingnan mo ako, gaganon agad yan. Ganito ako, ganyan yan. Dapat nga, mas ano ka, ganito ka, kasi ganyan ka, gaganon yan sa akin. So, kumbaga, ang dami kong natutunan sa kanya bilang isang COO founder, kaya sobrang napamahal yan sa akin. To the point na kapag may mga taong na ano sa kanya, naiinis na rin ako, parang ganun. Pero, kapag nasa tama, so minsan na akong nainis sa kanya. Kwento ko lang. Minsan akong nagalit dyan. Nagalit ako sa kanya, pinarimove ko siya sa GC. Alam mo bakit ako nagalit dyan? Nagalit ako dyan kasi sabi niya, mag-resign na ako kasi napagod na daw siya. Siyempre ako, nasaktan ako. Sobra akong nasaktan sa sinabi niya na ganun. Sabi ko ganun, mag-resign ka, nagalit ako, pinare-remove ko na siya sa lahat ng GC, nagre-remove ko. Tapos mga ilang araw, syempre, alam niyo naman, pag talagang tunay yung pagkakaibigan, talagang minsan nadidiliman tayo, di ba? Kumbaga, nandidilim yung ano natin minsan, pero pag naliwanagan naman na tayo, is okay naman na. So, hindi naman nagtagal ng ilang araw yon, binalik sa ano, kasi ako naman talaga yung nagkasalanan, nagtampo kasi ako sa kanya, kasi manain mo, sabihin niya, mag-resign. Grabe naman yun, ang sobrang sakit naman sa puso at isipan na iwanan niya ako sa ere. So, doon, pero alam mo, sobrang na-miss ko siya. Ayan, pag nag-uusap kaming dalawa ni Sangre Amiha, yun si Sangre Amiha nag-ano sa amin, kinakausap niya to, tapos kinakausap niya ako, ganyan, sabi ko, namimiss ko na si OO, sabi ko, advisor pa kasi siya dati, sabi ko gano'n. Siya rin naman, gano'n din, umiiyak, gano'n pa siya. Tapos ako din, gano'n. So, parang kinakausap niya kaming hanggang sa naging okay, so nagkabalikan na ulit. So, yung mga experience, hanggang sa lalo kaming, alam mo, lalo siyang napalapit sa akin talaga that time na yun. So, sa totoo lang siya kasi wala naman siyang ipapayo sa'yo na ikakasamain. Lahat totoo eh. Kaso lang minsan may mga taong judgmental lang talaga na, alam mo yun, yung tipong minamasama yung pagkakaibigan namin. Maraming sinasabi sa kanya kung ano-ano, pero hindi kami nagpapatinag. Yung pagkakaibigan namin is sulit yan. Hindi yan nadadala ng siraan lang. Kasi siya may paninindigan tong tao na to. Kaya pinagmamalaki ko to eh. Sabi ko, interviewin mo ako, huwag ka mag-throwback sa akin. Kasi, ito talaga, sobrang pinagmamalaki ko to kasi ang dami ng mga kaibigan na tumalikod sa akin, pero ito hindi. Hindi ako tinalikuran nito. Yan lang ako bilib sa kanya. Wala akong binibigay sa kanya na kahit na ano. Never akong nag-ano sa kanya ng kahit na ano na, mag-stay ka sa akin kasi bibigyan kita ng ganito, mag-stay ka sa akin kasi bibigyan kita ng ganun, walang ganun. Yan lang ang kagandahan sa kanya kasi hindi siya tumitingin sa material na bagay o sa kahit na anong bagay na ibibigay. Kung may ibibigay, okay. Kung wala, wala. Hindi siya yung kagaya ng ibang tao na mag-i-stay lang sila sa'yo pag may ibibigay sila, pag wala, wala na. Hindi siya ganon. Kaya nga nagpapasalamat ako dyan eh. Kasi nga, kahit na wala akong binibigay dyan, nag-i-stay talaga siya. Dumating ang point na nagkaroon ng shake yung pagkakaibigan, nagkaroon ng problema. Huwag niyong sabihin na ang Team Sunflower ay okay lang. Hindi niyo alam kung anong nangyayari din sa amin sa loob ng samahan. Sobrang na-shake yung pagkakaibigan, sobrang muntik na rin nasira ang team, sobrang muntik na rin kami magkakahiwalay. Pero dahil sa bond, dahil sa tiwala, kaya lalong naging matibay. Ito talaga, ang dami ding kaming pinagdaanan na talagang sinira yung pagkakaibigan din namin. Pero sabi niya sa akin, hindi ko makakalimutan, kilala kita. Alam kong hindi mo sasabihin niya. Alam mo yung tipong ganun, yung sisiraan ako ng isang tao sa kanya, pero ang sagot niya, hindi mo sasabihin yun. Hindi magagawa ni Sunflower yan. Yung ganun, yung sasabihin niya sa'yo na hindi ako naniniwala sa kanila. Diba? Hindi siya mananiwala kung ano yung paninira ng iba
sa kanya laban sa akin. Kaya doon kami lalong nagiging matibay. Yun ang naging matibay ng samahan, kaya hindi kami nasira. Kasi kung ito bumitaw, matagal nang wala yung team. Yun ang totoo. Kasi sinubukan kami ng tadhana na talagang nagkawatak-watak yung pagkakaibigan sa team. Tapos, sisiraan ka sa isang kaibigan, sisiraan ka sa isang kaibigan, pero ito lang bilib ako sa kanya. Kahit anong paninira ang sinabi sa kanya, never siyang bumitaw sa akin. Kahit wala akong binibigay sa kanya, na kahit na ano, yun ang totoo. Wala akong binibigay sa kanya na kahit na ano, pero nag-i-stay. Kaya ang tao, pag totoo sa'yo, mag-i-stay talaga yan. Kahit wala kang ibigay yan, mag-i-stay sa'yo yan. Kaya pinagmamalaki ko tong CEO founder natin. Kaya umabot ng 6 na taon ang samahan dahil kumakapit sila sa tiwala. Tiwala sa pagkakaibigan na kahit siraan pa kayo ng napakaraming kaibigan, pero patuloy pa rin yung pagkapit. Dahil kapag kilala ka ng isang tao, never kang bibitaw. Hindi mo bibitawan ng isang tao kung kilala mo siya. Marami akong mga kaibigan. Tinuring mong kapatid. Malapit sa akin lahat, pero wala. Mas malapit pa sa akin. Mas malapit pa ako sa iba kong kaibigan kaysa sa kanya. Sobrang lapit, pero wala, laglag. Kaya nagpapasalamat ako sa CEO founder kasi binigay ka ng Diyos sa akin. Nakilala kita, naging inspirasyon ko ang buhay mo. Naging inspirasyon ka sa akin. Ang dami kong mga natutunan sa iyo na kaya nga sabi mo nga, CEO founder yan, pero sumusunod sa akin yan. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit ako sumusunod sa iyo? Kasi alam kong tama yung mga sinasabi mo. Alam kong tama yung mga advice mo. Kaya kita sinusunod. Kasi alam mo yung tao talaga na matino. Papakinggan mo siya eh. Kung tama ba yung sinasabi niya o hindi. Kung may pangunawa ka, kung malawak ang pangunawa mo talaga sa lahat ng bagay-bagay, hindi mo sasabihin na sa kanya na ayoko dyan. Kasi sa totoo lang, wala siyang sasabihin sa'yo na ikakasama mo. Kaya nagpapasalamat ako si O-Founder sa iyo. Kasi hindi mo ako iniwan kahit na doon ako sa pinaka-point na masisira na yung team. Walang alam sila dahil wala naman silang alam sa team natin eh. Pero isa lang ang masasabi ko, kung gusto nyong maging matibay ang samahan, dapat magpakatotoo kayo sa isa't isa at wag na wag kayong maniniwala sa paninira ng ibang tao, lalo na sa mga kaibigan nyo na alam at kilala nyo kung sino sila. Kaya dapat kilala nyo sila, hindi kayo basta-basta bumibitaw sa isa't isa. Kapag siniraan kayo, manindigan kayo. Kung kilala niyo yung tao, huwag kayo basta-basta maniniwala. Kaya dito sa Team Sunflower, meron kaming batas na pinapairal na kapag no evidence, walang maniniwala sa iyo. Kailangan dito laging may screenshot, laging may chat, kailangan may ebidensya bago kayo manira. Kasi kung wala, hindi po kami maniniwala. Ganun po dito kami sa Team Sunflower. At sa lahat ng mga nagsasabi na hindi po kami na bias po kami, hindi po yung totoo. Kasi kung nakikipag-usap kayo ng maayos lahat ng bagay dito sa Team Sunflower, inuupuan, pinag-uusapan, inaayos. At wala rin po dito pag mali-mali, pag tama-tama. Ganun po kami dito sa Team Sunflower. So sana, yung mga paninira sa amin, ay hindi po kami nagpapatinag dyan. Lalo po kaming tumitibay dyan sa aming samahan. Ayan. So, imbis na siya interviewin ko, ako natuloy ang throwback ngayon. Diyos ko. Ayan. Wait lang. Oh, Ulitin ko yung screen record ko kasi naka 13 minutes na ako sa